Kayo nagkaso kay Torre. No? Ah. Ng illegal detention. Oh. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kamaisog! Nandito po ako sa inyong harapan. Nagpapakilala bilang ordinaryong tao na ginipit sa panahon na ang Pilipinas ay wala nang makapitan. November 21, 2024. may 7 lalaki na hindi naka-uniform at nagpapakilalang pulis ang humuli sa akin sa loob ng City Hall ng Makati. At nagpapakita sila ng papel na isang red notice. Ako daw ay wanted ng Interpol. Sinabi ko sa kanila, mga sir, pasensya na tayo. Baka hindi po kayo nakapag-aral ng batas na ito. Wala pong karapatan ng Interpol sa akin. Siya po yung nagkaso Ngayon, kay kung Torre. gusto niyo po akong dalhin niyo po muna ako sa 16th floor. Nandun po yung office, ang PAW. Pagdating ko po doon sa opisina ng prosecutor, ang sinasabi nitong 7, hindi po pwede. O sige, dalhin niyo po ako sa 15th floor. Nandun naman po yung RTC. So that is Regional Trial Courts. Hindi lang isang korte, maraming korte. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataon. Ako daw po ay nahanap na ni General Torre at ni Lacanilaw. At gusto po nila akong dalhin kong diretsyo. From the elevator, dinala ako sa krame. Sabi nila sa akin, ma'am, itabi mo na yung cellphone, yung mga gamit mo. Tinabihan ko sila, sir, ba't ganito? Wala po akong kasalanan. Hindi ako pupunta dun sa Dubai. Bakit ako may kasalanan na ganito? Bakit ko ako dinadala? Dahil dito sa isang photocopy, isang Xerox ng Interpol Red Notice. At yung Interpol Red Notice na yan, ay may, kung titignan nyo, ako daw po ay may niloko sa Dubai na isang Arabo at hiningan ko ng pera pambili ng condominium. Very impossible. Dahil ako po ay hindi pumunta ng Dubai at hindi nang hingi ng pambili ng condominium. At pagdating ko po sa harapan ni General Torre, nagpapalakpakan nitong magagaling nating mga pulis. Kasama na po isang Colonel Red at isang Colonel Rosales at si Major Visco at 6 sa kanyang mga tao. Bigyan ka po na magandang posisyon, bigyan, dahil nahuli na daw ako. Sabi ko, wala naman po kung kasalanan dito sa Pilipinas, wala akong warrant of arrest. Bakit ganito? Ikulong daw po ako. Pinabayaan ko silang gawin ng lahat. Dinala nila ako sa opisina ni General Torre at doon ako ay 6 na araw na kinulong. Tumawag ako kay Attorney Persida Acosta. Humingi ako ng tulong. Sabi ko, Attorney, ako po ay naka-illegal detain dito. At sinasabi nila, ako daw po ay kailangang maghintay ng eroplano. Either papunta ng Dubai or papunta ng ICC. Lalo na nagkaloko-loko ang mga impacto. Dahil unang-una, wala po akong kasalanan sa ICC. At hindi ako pupunta ng Dubai. I have no chance. Wala akong pwedeng gawin. Tumahimik ako. Dumating ang 2 abogado ni Persida Acosta. At sinabihan si General Torre, ilalabas nyo si Miss Rochelle o papailan ko kayo ng illegal detention or arbitrary detention. At pagkatapos nun, hindi na nila alam gagawin ni General Torre. Pinatawag na naman niya ako doon sa kanyang lamesa. Kami daw ay mag-agahan. At sa pag-aagahan daw na yon, sabi niya, tutulungan niya ako para mapailan daw kung sino yung nagre-reklamo sa akin. Gumawa sila ng papel na ako ay sumusuko, hindi daw po ako hinuli. Sumuko daw po ako sa kanila at humihingi ng tulong. Di ba? Anong kalokohan yan? Hindi ganun na nangyari. Ganyan kayo gagaling gumawa ng kwento. Ano to? Ako nga na ganito, babae, binitbit nyo ng ganun lang. Kailan ako nag-alsa,
ng galit. Nung nakikita ko lalo na si Tatay Digong ay binibit-bit nila nang hirap na maglakad yung matanda. Ako nga, nakaya ko pa sanang tumayo ng matinag. Ginanon nila, babae. Si Tatay Digong matanda. Ibig sabihin guys, pati kayo, kaya nilang gawin araw-araw. Gagawa nila kayo ng mali. Gagawan kayo ng kalukuhan na kwentong kutsero na mga fake na kaso at bitin kayo at dadaling kayo doon sa Hague. Di ba nakaka-alarma na itong sitwasyon natin? Wala akong magawa kundi paglaban ang nararamdaman ko bilang Pilipino kasi puta na yung gobyerno ito! Putangin ang gobyerno ito nung ginawa niyo sa amin. Kami na mamamayang mahirap o ultimo, kami dapat magtanggol niyo mga pulis. Kaya ang gumawa ng ganito sa amin. Araw-araw, mga kababayan, ako ay nagkatakot sa kalagayan ng pamilya ko. Binabalik-balikan nila kami sa bahay ko. Walang Ang sinasabi sa amin, tanggapin niyo na kung ano inaalok namin. pero yung iba wala eh. Ano bukas? Sa makalawa, ito na lang tayo. Bongbong, ano ba to? Hindi ito presidente pinoto ko! Bangag! Hiya ako! Araw-araw tayong ganito, natatakot sa mga taong yan, imbis na kayo magtanggol sa amin. Natatakot kami magsalita rito. Kung iniisip ko mayag-bala habang tumatakbo ko dyan, habang nagmamaneho ko, may papatay na lang sa akin. Sinong kalaban ko? Si General Torre na walang katakot-takot. Siyang batas? Hindi niya iniisip may konstitusyon tayo. Bakit siya nasusunod dito? Bakit ba siya nasusunod? Hindi ito ang gusto namin. Ang ginusto ng Pilipino, ng nakararaming Pilipino, ang progresibong Pilipinas. Kinawawa nyo ng mga OFW. Wala. Hindi na rin usapin dito ang si Presidente Duterte. Si Presidente Duterte ay simbolo lang natin. Ano pa mangyayari kung araw-araw ganitong ginagawa sa atin? Hindi ko alam kung hanggang saan ako paglalaban. Hindi ko alam. Pero ang ginagawa ko na lang, pilit ko magsalita, pinapaalam ko sa bawat isa sa inyo na ako ginanito, pati kayo araw-araw po pwede. Hindi ako nagdadrama dito, hindi ko kailangan yan. Wala akong pera, wala akong pinatago. At ngayon, patayin niyo ako. Ano pa mawawala sa isang katulad ko? Binusapos niyo na ako eh. Nilagay nila ako sa kwarto nila. At bawat darating itinuturo ako, nadalhin ako sa Hague. Na naghihintay na ako ng aeroplano para dalhin doon. Natutulog ako sa opisina ni General Torre na ang nakasaig lang sa akin ay karton. 6 na araw, 6 na gabi yun. Pero sila, yung mga nandiyan sa CIDG, kakapal na mukha. Kung tumingin sa'yo, kala mo ikaw ang may utang na loob sa kanila. Hindi ko na alam saan ako pupunta. Hindi ako nangihingi ng pera kahit kanino. Siya po si Rachel Ang Daye. hinihingi ko sa inyo ay paglaban nyo ang pagka-Pilipino ninyo. Wala na tayong pag-asa. Ayoko mawala ng pag-asa ang mga anak ko. Ayoko mawalan kayo ng pag-asa. Lumaban tayo. Ipaglaban Hindi natin po ako ang nagkakamali. Siya po yung kinasuhan niya po si Torre ngayon ng illegal detention. Nabalita po kanina yan. Nakakaiyak at sakit. Pero hanggang kailan tayo gaganituhin ang gobyernong binoto natin? At ang namamayani ngayon yung mga tao na kinaayawan natin noon. Ang mga oligarkiya na patuloy dyan na minamanipula ang ating gobyernong bangag. Alam niyo mga kababayan, masakit. Pero wala tayong magagawa. Kailangan na natin magsalita.
At sa pagdating ng eleksyon na to, pilitin ninyo, ipasok ang Duterte natin. Ito na lang pag-asa para makaabot si Sara. Laban natin ang Duterte. Tawag nyo ng awa. Duterte! Duterte! Hindi ko na alam po. Hanggang sana ako makikita niyo yung tumatayo. Lahat ng TV news noon, gusto kong kausapin. Pumunta ako sa mga station, eto ko. Hi bro. Pero walang umiintindi sa akin Roy, noon. Pilipinas, shout out. Maliban sa mga vlogger. Salamat sa inyo. Lalo na kay Kayo. Humingi ako ng pasalamat dahil binigyan nila ako ng pagkakataon na magsalita. At ngayon, eto ko. Humingi sa inyo ng dasal na lang. Hindi ko naman ano yung pera eh. Hindi ako mayaman. Wala ako. Pero susurvive natin to. Magtutulungan tayo. May ahon ng Pilipinas. Ibalik natin sa tamang posisyon ng bansa natin. Hindi tayo pwedeng hawakan ng China. Mas lalong hawakan ng mga Europa na pupunta na lang dito at magbabantay sa ating eleksyon. Hindi tayo pumayag. Hindi tayo papayag. Tumayo tayo sa ating soberanya. Huwag tayo pumayag. Maging matigas tayo sa paninindigan natin na tayo may sariling kasarinlan. Katulad ni Bonifacio na nakatayo dyan. Mga kababayan, ang pag-asa na lang natin ay ang darating na eleksyon. At ang 10 yan, nawa, bigyan pa tayo ng may kapal. Na-bless sila at ang puso na rin panghawakan na panindigan ng katotohanan sa ating bansa. Wala nang pag-asa pag hindi pa tayo gumalaw. Sabihin natin sa ating mga pamilya, iboto ninyo straight Duterte. Hindi ko alam. Hindi ako nag-practice, hindi ako nagpupunta ako sa harapan ninyo. Pero makikita ninyo, nandun na tayo, in-entertain na tayo ng media. Salamat sa mga social media, influencer, kay Ma'am Yumi, kay Sir Kayo, binigyan niyo ako ng time. At binigyan na tayo ng panahon ng Philippine Star. Nandun tayo sa Philippine Star. Ipakulong natin. Ipakulong natin yan, si Tore. Ipakulong natin yan si General Tore. Nice! Woo! Dapat lang! Hindi lang kulong! Di ba hindi siyang batas? Hindi!